let's read this verse at ito po yung napagkasunduan po namin na magiging tema ng buong taon. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Joshua 1 verse 8, sabay-sabay, go. The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. And then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened. Do not be dismayed. For the Lord your God is with you. Saglit ha, sabihin mo nga sa katabi mo, do not be afraid this year. Huwag kang matakot ha. Sabihin mo sa kanya, for the Lord is with you wherever you go. Ready, go. For the Lord. And then sa chapter 3, verse 5, sabi dito, then Joshua, sabay-sabay, said to the people, consecrate yourselves. Sabay-sabay, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Next slide. That this may be a sign among you when your children ask in time to come, what do these stones mean to you? Then you shall tell them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it passed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So these stones shall be to the people of Israel a memorial forever. Okay, next. Joshua 24:15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. Sabay-sabay. But as for me and my household, we will serve the Lord. Last verse po tayo. Judges, the next book. After that generation died, another generation grew up, or remember the mighty things he had done for Israel. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served Tayo po muna ay saglit na pumikit. Hawakan mo yung kamay ng iyong mahal sa buhay. Let's pray, Lord. We are so thankful for your grace, mercy, faithfulness, and even your protection, Panginoon, for all the answered prayers, even though we don't deserve them, O Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat dahil po sa inyong kagandahang loob, sa inyong kabutihan, pinaranas niyo po sa amin na bago matapos po ang taon, hindi lamang po namin ito nalagpasan, pero ito po ay aming napagtagumpayan sa tulong at sa biyaya niyo po sa aming mga babuhay at sa aming pamilya. Salamat po, Lord, dahil nakarating kami ngayong taon na ito at iyon po ay dahil sa inyo. And today, yun po ang aming panalangin sa binasa naming talata kanina. As for me and my house, we will always serve the Lord. At dalangin po namin that we will live a godly and long-lasting legacy. Hindi po para sa amin, kundi para sa aming mga anak and the next generations to come, Lord. Ibigyan niyo po kami, Lord, ng discernment, ng discipline at ng devotion na magpatuloy na lumakad sa inyo ngayong araw na ito hanggang sa katapusan ng araw ng taong 2026 at sa mga susunod na taon upang matiyak po namin, Lord, na ang aming buhay ay magsisilbing ehemplo, modelo na pwede pong gayahin ng aming mga pamilya at mga mahal sa buhay so that they will follow you, they will honor you, and they will experience your promises of favor, blessings, and breakthrough, of healing and provision. Ito po ang aming dalangin. Pagpalain niyo po ang Zion Christian Fellowship Baliwag sa lahat po ng mga naglilingkod, nagkakaloob, sumusuporta. Bless their lives. Bless every family. In Jesus' mighty name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Palakpakan natin si Lord, of course. Amen. Ngayong umaga na to, ang ating unang linggo o unang service para kay Lord. At meron pa akong reminder for the New Year 2026. If your habits don't change, sorry ha, you won't have a new year. You will just have another year. Pag wala tayong binago sa buhay po natin, pag wala ho tayong pinagbulay-bulayan, inayos, na-reflect, at siniyasat, kagaya po ng topic natin sa New Year Ender
the last Sunday of the year 2025, walang New Year, walang bagong taon. Kagaya lang din po ng isang taon, kagaya ng dati. So it's our prayer ngayong taon na ito na magkakaroon po tayo ng mga discipline. At alam po natin dito sa Zion, isa sa mga tradition po natin, lagi po tayo nagbibigay ng isang series for the month of January. Pero binago natin to ng konti, dinagdagan. Ang series na iyon ay magsisilbing tema sa buong taon at nung ating anniversary. Just like last year, ang tema po natin is Small Beginnings with Great Endings based on Job chapter 8 verse 7. At ito po ang naging tema ng ating anibersaryo at inulit natin noong December. As we end the year, just like how we started the year, so nating malaman kung meron bang mga progress, growth at development sa mga maliliit na pasimula. And truly, when we talk and shared with the leaders, narinig po namin, nakatulong po yon sa kanilang development personally, as a father, as a mother, and even sa promotion sa kanilang work. Slowly but surely, yung mga small beginnings na sinisimula, nag-cause po ng favor at breakthrough sa ating buhay. At of course, pag bagong taon sa church po ng Zion, tayo po ay nagfa-fasting. Tayo po ay nag-aayuno. Ito po ay itinatalaga po natin, hindi lamang po para manalangin, isik po sa Lord yung guidance, yung leading niya sa ating mga buhay, at bakuran ng proteksyon yung ating pamilya, hilingin yung mga panalangin na imposible para sa atin na maabot. Ginagamit din po natin yung prayer and fasting to detox para po magkaroon po ng paglilinis o cleansing sa ating mga katawan. Yung iba po ay nagwa-water fast, iba naman po ay Daniel fast, panay gulay lang, walang karne. At yung iba po ay gadget fast, meron pong mga tinatanggal silang mga distraction sa kanilang mga buhay. Nabasa ko po ito sa Facebook. Wala na ho atang available na pang-decoration, pang-welcome ng New Year. Ang gusto ko sana nila, welcome 2026. Ang nangyari po, ang nabili nila ito, 2027. Kaya ang caption po nakalagay, mauna na kami sa inyo. Wala na ho kasing 6 na nakalagay . Pero ang gusto po natin ngayong umaga na to, hindi ho tayo mauna sa taon. Ang gusto ho natin, daanin po natin ito sa pananampalataya at pagtitiwala. At buti na lang merong Diyos. Tingnan po natin yung picture na to. At ang Diyos po natin, lagi po siyang nagbibigay mensahe sa atin na we can start again with the grace or by the grace of our Lord Jesus Christ. Amen? Sino po naniniwala dito? Gaano man tayo nagkulang, pumalpak ng hina o nabigo sa nakaraang taon, may bagong pasimula laging binibigay ang Diyos sa atin. Palakpakan nga po natin si Lord. Now, ang inimpress po ni Lord sa akin last year, lagi ko po itong ginagawa sa pastor, it's been my tradition na ang magiging tema po ng unang linggo, unang buwan ng taon, ang magiging tema ng kabuuan ng taon ng ating church. Kagaya nga po last year, small things with great endings. Ngayong taon na to, ang inimpress ni Lord po sa akin, as I was studying dito sa church, pagbaba ko dito, may nabasa akong bahagi doon sa baba, sa may parking na isang salita, order. Everybody say order. Nag-aaral po ako at marami po kaming mga ginagawa, na-realize ko kung gusto kong ma-achieve yung pangarap ko, kung gusto kong maabot ito, kung gusto po naming maabot yung pagpapalang hinihiling natin sa church, there must be an order in our life. And I realize, marami ho sa atin, ang buhay po natin disorder. Sa schedule, sa time, sa pagtulog, sa paggising, sa paggamit sa pera, at maging po sa paggamit ng gadget. Kaya na-realize ko, ang impression po sa akin ng Panginoon, pag walang order yung buhay mo, hindi lang ikaw mapapahamak, pati pamilya mo. And I pray, Lord, ano po ba ang message mo? Hindi lang sa church, kundi personally para sa akin. There must be an order to your life. At nung pinag-aralan ko po yung salitang order o kaayusan, to set things in order, na-realize ko na hindi po ito one-time event o isang linggo, isang araw mo lang nagagawin. Actually, it's a lifetime. It should be a culture. It should be a habit. Kaya ngayong taon na ito, ang ating tema is building a disciple-making legacy. The best way to build or to start an order sa buhay po natin ay magpasailalim po sa isang proseso na tinatawag pong disciple-making. Now, sino ho dito sa pamilya po ninyo, pag kumakain ho kayo, hindi kayo sabay-sabay?
O di kaya naman po, magkakasabay po sa table pero magkakanya-kanyang hawak ng cellphone. Sino ho dito sa inyo mag-asawa, tagal nyo nang di nag-uusap? Sino ho sa inyo dito, pagdating sa pera, pag pinag-uusapan, magkano ba talaga pera natin, magkano ba talaga pinagkakautangan natin, nauuwi sa away, hindi po nauuwi sa usapan. That is a sign of disorder. Sino ho dito, kinakausap mo yung anak mo pero hindi nakikinig sa'yo? At kung minsan po, ang tingin po natin sa problema ng isang bata, linear approach, padiretso. What's wrong with him or her? May problema siya eh. But in our study as a student po ng counseling, I found out na it's circular. It all starts in the family. You know, I've said this last year, di ba? There's no such thing as black sheep in the family. Wala talagang black sheep sa pamilya eh. Only dysfunctional family. And the dyad, everybody say dyad. The dyad is the parents. The dyad is very crucial. Kasi kung ang relationship po ng mag-asawa, mali, mahirap, yung communication rigid, then the triad, everybody say triad. The systems, yung magkakapatid, the siblings, there will be rivalries, there will be dysfunction, there will be disorder. Kaya na-realize ko, magsisimula ito sa mga tatay, sa mga nanay, magsisimula ito sa pamilya. And this is not just a series patungkol sa church spirituality. Ito po'y may kinalaman sa kaayusan sa pamilya. Mas pipiliin kong maayos muna yung pamilya ko kaysa maayos yung church. Dahil may kasabihan, there is no amount of success outside that could compensate the failure inside the family. It doesn't matter kung gaano ka kataas o gaano ka nire-respeto sa panlabas. Kung meron pong kabiguan, pag-iyak, pagluha, pagkawasak na nangyayari sa pamilya na pinapabayaan, tinatanggap na lang natin, walang kwenta po yung tagumpay na yan. That's why, as parents right now, kayo po ang primary na kakausapin ko po ngayon, the dyad. Everybody say the dyad. Because the dyad is very crucial. You know, pwede nyo sabihin, Pastor, okay lang naman, hindi naman nahalata ng mga bata na may problema kami. That there's a financial crisis, that there's an emotional crisis. No, no. Children has an emotional antenna. Even though they can turn, even though you don't speak it sa hapagkainan o sa sala, they can sense it that there's something wrong. Am I right? Tama po ba yan? Nararamdaman nila eh. Parang may problema. Nararamdaman nila na may dysfunction. And you know, dysfunction could come in many forms. Akala natin ang dysfunction, umalis yung tatay, naghiwalay sila. No, even the good things that could happen in our life, like promotion, work, can also be a source of dysfunction. Yung separation. Yung akala natin, yung pera, yung pagtustos, ang importante lang lahat, ang material things. No, no. Kung minsan po, may mga needs na hindi kayang tugunan ng pera. Kasunod po dun sa salitang disorder at order, na-realize ko, there must be a legacy building sa buhay po natin. Now, pag-usapan natin yung salitang legacy, everybody say legacy. Ano po ibig sabihin ng legacy? The word legacy means something, kagaya po ng property, lupa, pera, that is willed o isinulat sa isang kasulatan to someone by a person who has died. So ang legacy po ay masasabi lang na legacy pag ito po'y ipinasa, inihanda at ibinigay ng isang taong yumao na o namatay na para sa kanyang pamilya. So it's an inheritance, a heritage, a gift, a heirloom, a treasure, pero sa Tagalog maganda habilin o pamana. Sino ho dito pinamanahan ka ng lupa, ng iyong lolo, ng iyong lola? Taas nga pong kamay. Hallelujah, praise God. No? Sino naman po dito pinamanahan ka ng utang? Dami-dami na yung papamana utang pa. Sama ng loob, di ba? No? Pero yung iba ho sa atin, maaaring hindi material things yung pinamana, pero pinamanahan ka ng prinsipyo. Pinamanahan ka ng pangaral. Pinamanahan ka ng paninindigan at ng pananampalataya. Pamana pa rin po ang tawag dyan. Ikaw ay ikaw ngayon dahil sa pamana ng mga nauna sa iyo. Amen? So palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Now, that's a legacy. Now, the problem of legacy is this. Legacy could also be bad.
Kasi may mga pinamana sa atin o binigay sa atin na hindi po nakakabuti sa ating buhay. That's why there's so many disorder sa buhay po natin. Kausap ko nga po yung isang anak, no, hindi sa church natin, sabi niya, sana pala hindi na kami pinamanahan ng lupa at pera, nag-away-away pa. No? Even the good things can be a source of disorder sa pamilya. Sino po nakikita niyo sa picture na to? Isang ermitanyo, hindi po si Tata Lino yan. Okay, may picture po ng unggoy na biglang nag-i-evolve at naging tao. Ay, ikaw yun, yung katabi mo. Hindi. Siya po si Charles Darwin. At ayon sa kasaysayan, itinuro po niya ayon sa kanyang pagsasaliksik na ang tao po ay nagmula sa unggoy. Hindi po creation ng ating Diyos. Now, ang problema po sa theory ni Charles Darwin, gaano man ho ito nakabigay contribution sa physics, sa science, sa development ng humans, no? Ito po ay kumukontra at pinapabuluhanan po niya ang salita ng Diyos. At marami pong mga tao ang nag-embrace po ng doctrine na ito, no? Na ang tao daw po ay galing sa unggoy. Tingnan mo nga yung katabi mo, payag ka ba galing ka sa unggoy? Parang, pastor, hindi naman po, di ba? Sa ganda na to, galing unggoy to, di ba? A bad legacy. Pangalawa, sa picture po ay picture ni, sino po ang nakikita nyo sa picture? At ang tanong po dyan, sino ang mas maraming pinapatay? Sila po yung mga famous leader, powerful dictators na yumao na, kinakatakutan at talagang pinanginginigan. Ito ho ay si Joseph Stalin, si Mao Zedong ng China at ang famous po na si Adolf Hitler. They were powerful. They were considered as leaders. Problema lamang po, ginamit nila ang kanilang impluwensya, ginamit nila ang kanilang kapangyarihan, ginamit nila ang kanilang posisyon para sa pansariling kapakanan at pumatay ng maraming mga tao pag kumukontra sa kanilang paniniwala. Kung kayo po'y nag-aaral, pwede niyong sagutin yung tanong na yan mamaya, sino mas maraming pinatay? In fact, sa kanilang tatlo, ang famous po na kaso na ipinataw sa kanila ay genocide, hindi parricide, hindi homicide. Bakit? Kasi ang pinatay nila hindi isang tao lang eh. Genocide means isang genes, isang lahi, isang bansa. Ang susunod na picture ay picture po ni Noel Biderman. Ano po bang nakikita niyo sa picture? Hindi po yan sogo. Si Noel Biderman ay co-founder at public figure ng famous Canadian dating apps na kung tawagin po ay Ashley Madison apps. Alam niyo po ba ang mantra o pinaniniwalaan o ang slogan ng Ashley Madison apps na to? Ang kanilang slogan ay life is short, commit an adultery. Have an affair. Maiksi lang buhay mo eh. Mangalon niya ka. At alam niyo po bang ginagawa nila Noel Biderman kasama na kanyang mga mahuhusay po sa computer? Meron po nga pala itong 91 million members. Ang ginagawa po ng kanilang app, ng kanilang system, pag nag-enroll ka sa kanila, gagawa sila ng bago mong profile o pagkakilanlan o kung hindi man, yung usual na profile mo pa rin, gagawa sila ng kwento na merong kang trip. Like for example, you're a businessman, may trip ka papuntang Atlanta, Georgia. At kausap mo to, may mga ilalagay silang pangalan and then gagawa sila ng istorya para maging safe yung iyong adulterous affair. Merong isang famous hacker na ang pangalan ng grupo nila ay The Impact. Kinausap sila through a chat at nagsabing, isara nyo ang business na yan, kundi i-reveal namin ang mga members nyo at kung sino-sino sila. Hindi po naniwala ang Ashley Madison app. Hindi ko po alam kung noong year 2017 po ito nangyari, inilabas nga po ng hacker group na The Impact
ang listahan ng 37 congressmen, politicians, lawyers. Yung iba po, nasa mga simbahan pa eh. Kung paano ho yung kanilang series of affairs and accounts at kung ilang beses po silang nangalo niya at ito po'y talagang nag-shock sa buong mundo at nakasira. At iisipin niyo po, tumigil na po sila, nagpapatuloy pa rin. A bad legacy. Yung susunod na picture po ay maaaring hindi pa natin naabutan, ay picture po ni Martin Luther King Jr. Si Martin Luther King Jr. ay isang famous revolutionist sa US. Siya po ay tagasulong po ng equality at anti-discrimination ng itim sa puti. At maaalala po natin siya sa kanyang famous na speech na kung tawagin po ay, I have a dream. May panaginip, may pangarap ako. At ayon po sa isang portion po ng kanyang speech, sabi niya doon, I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. So powerful. At alam niyo po, he was assassinated, but after his assassination, it sparked a revolution at it paved a way para isulong ang batas ng anti-discrimination, equality, kaya nagkaroon po ng pagkapantay-pantay ng mga itim at puti sa Amerika at sa buong mundo. A good legacy. Amen? Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. A man na naghanda at nag-isip ng isang magandang legasiya bagamat it cost him his life. The next picture is a picture of the inventor of a dangerous tool called dynamite. You know his name? He is called the Merchant of Death. Siya ho ang nagpasimuno ng pagkadiskubre at pagpapalaganap ng dinamita. At kumita po talaga siya dito. And one day, his name is Alfred Nobel. One day habang siya nagkakape, Alfred Nobel read in his newspaper on the part of obituary. Obituary po, ito yung mga namatay na. Nabasa ho niya, the late Alfred Nobel, the inventor of the deadly and dangerous dynamite, has just passed yesterday. Alam niyo po, napatigil siya sa pagbabasa, binaba niya yung kanyang kape, sabi niya, this is wrong. At ang sabi ng kanyang sekretary, ano pong mali dyan? Na kayo po ay patay na? Sabi niya, kitang-kita mo naman na buhay ako eh. Nagkamali pala ang newspaper, yung pinsan pala niya dapat yun na isang novel din ang apelyido. Pero napagkamala na siya yung namatay. But sabi niya, what's wrong is not that I died. What's wrong is that mamamatay pala ako na maalala ng tao. Ako yung inventor ng nakamamatay at nakakasira na dinamita. So he changed his ways. And you know, ginamit niya ang kanyang kita sa dinamita at lahat ng kanyang kayamanan para isulong at gawaran ng award ang sinumang tao, ordinaryo man o extraordinary, na magsusulong ng kapayapaan o magpapalaganap ng kaayusan sa saan mang sulok ng mundo. At tinawag po nila ang award na to, the Nobel Peace Prize. This is Alfred Nobel. Panglima po na nag-create ng legacy ay si Jim Elliot, isang missionary. Nasa kabila po na winarningan na po siya, sinabihan na po sila, huwag niyong abutin yung mga tribo na yan, papatayin kayo. That's a tribe na uncivilized, unreached. Hindi sila marunong makisama, papanain kayo, sisipatin kayo, pupugutan kayo ng ulo. But because of the love of God that compelled Jim Elliot together with his 4 missionary friends, isinulat nila sa kanilang diary na wala nang balikan ito. At pagdating ho nila doon, nakinig naman ng mga tribo pero yung iba na hindi nakaintindi, pinana sila, sinibat sila, pinatay sila. But because of that death, ang chieftain, nagtanong, nag-isip, sabi niya, sinong baliw na tao ang pupunta dito at magpapakamatay? Surely, ang huling salita na narinig nila kay Jim Elliot, the love of Jesus Christ, it converted the chieftain and it transformed the whole community at naging Kristiyano. Itinuring sila sa Amerika ng mga baliw, mga foolish. Pero ang sabi po ni Jim Elliot, he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Hindi baliw ang isang tao
na hindi niya itinatanggi ang isang bagay na hindi naman niya makukuha, pero ibinibigyan niya isang bagay na hindi naman niya maiwawala dahil sa ating Panginoon. Jim Elliot can also be considered as a modern-day model of the missionary. Kaya maraming nagmi-mission ngayon sa iba't ibang mga bansa. Palakpakan natin si Jim Elliot. Siguro po, ang isang natatanging buhay pa rin na may legasiya ay si Bridger Walker. Ano po ginawa ni Bridger Walker? Hindi siya malaki, hindi siya mama, hindi siya mayaman. Siya po isang ordinaryong 10-year-old little boy who fought a pit bull. Nakakagatin at aatakihin ang kanyang sister. It destroyed his face, but it stopped attacking her sister. Kaya ginawaran po siya ng isang belt na nagpapatunay na ang batang ito na si Bridger Walker ang pinakamatapang na bata sa lahat ng mga tao sa buong mundo sapagat kaya niyang ipagtanggol ang kanyang kapatid laban sa anumang mga panganib. This is called a legacy. The truth is, everyone will leave something behind. Ang tanong lang po, anong klaseng iiwan mo sa mundo? Whether you like it or not, magmamarka ka. Amen? Naalala niyo po yung biro? This is just a biro, ha, no? Hindi na natin naaalala kung sino po yung cum laude, valedictorian nung high school, ng elementary. Pero lagi nating naalala sino nakapupo nung elementary. Joke lang yun, no? Lagi tayong magmamarka, no? Yung mga nagka-cutting classes, maalala natin yung laging nasa this list, sino naman yung mga nasa the others list. Sabi mo nga sa katabi mo, magmamarka ka lagi. Pero anong klaseng marka ang iiwanan mo? And you know, when we talk about New Year, it's all about your goals, your dreams, your plans. And how about the legacy na pwede mong iwanan? It's the little decision that makes the most of it. Iniisip natin, marami pa akong time. Kaya ko pa yan. Pero hindi natin naiisip that we need to live a godly legacy. Ano po ang godly legacy? A spiritual inheritance passed down through generation, a distinct gift characterized by faith, righteousness, and devotion to God. Hindi lamang po ito material wealth, social status, but it is deeply rooted in spiritual values and principles that align with biblical teaching. In other words, sa Tagalog, ito ho yung mga pangaral, prinsipyo at pananampalatayang nabantayan mo sa buhay mo, nakita ng mga anak mo at naipasa mo sa kanila. You know, money, mawawala. Pag-aawayan. But principles and faith, magtatagal at hindi maaagaw ng kaaway. Amen po ba doon? So hindi lang po mahalaga ngayong taon na to, ngayong buwan na to, ngayong araw na ito, na mag-iiwan tayo ng legacy. Kundi tiyakin po natin na ang buhay po natin ay magmamarka at mag-iiwan ng isang godly legacy. No? Now, kung hindi ka na-promote last year at even ngayong year na to, kung wala ka sa posisyon, wala kang power, pagdating sa pamilya, pangalawang anak ka, pangatlong anak ka, wala kang boses, no? Wala kang masyadong authority para maka-impluensya. You hear me? Naiintindihan niyo po ba ako? Wala kang masyadong power, wala kang dating. Pero pagdating sa buhay mo, ikaw ang leader sa buhay mo. You have that power, you have that choice, you have that voice. At meron kang kakayahan na baguhin at ayusin ang mali sa nakaraan at ayusin ang tamang legasiya sa buhay mo ngayong taon na to. Because whether you like it or not, may magbabasa sa buhay mo. At ang unang magbabasa sa buhay mo, yung pamilya mo. Titingnan nila kung paano ka namuhay para sa ating Panginoon. Legacy is measured not by how far your voice travels or your life travels. But legacy is measured by how long your values live. Paano mo pinamuhay ang mga pananampalataya, prinsipyo. And the greatest proof of impact is not influence today, but continuity tomorrow. Magpapatuloy ba? You know, we read Joshua. Sabi niya, as for me and my house, good.
It's called the Joshua generation. Pero failure pagdating sa Book of Judges, inantay lang nilang mamatay si Joshua, hindi na po sila makapag-antay. They forget who the Lord is sa buhay nila. Alam niyo, yung failure po ni Joshua, he was not able to transfer to the next generation the godly values. Okay ka ngayon? Malalim ka kay Lord? Thank you, Lord. But how are you doing when it comes to transferring to your children? Kaya hindi po ako okay dun sa mga Sunday Christian lang yung okay ka pag linggo, mabait ka, pagdating sa baba, iba na. Kasi pinapanood ka nila, hindi yung pag-akyat mo pinapanood ka nila paano ka bumababa. Paano ka nagsasalita, paano ka nakakisalamuha. Susundan ka nila I would like to liken living a legacy as like a planting a seed. Legacy is like planting a seed you will never personally harvest, but will be enjoyed greatly by the next generation. Alam niyo po, ang irony po ng planting a legacy, in spite of your absence, wala ka na. They can still feel your presence. Andito tayo dahil kay lola, dahil kay ate, dahil kay tita, dahil kay mama. Yung faith na to, yung kaayusan na to, yung godly values na to, nandito tayo kasi may nagtiyaga, may naghanda, at may nabuhay ng tama para sa atin. The irony is, magtatanim ka ng isang binhi, pero hindi mo na mai enjoy yung bunga. Bakit? Possibly wala na tayo noon. But that's okay. Why? Inihanda natin ang isang maayos at makadiyos na buhay na lalakaran nila patuloy kasama ang ating Panginoon. For those of you who are working, I salute you. For those of you who are breadwinner, I salute you. But life is more than work, more than provision for the table. How do we take care of our family's needs? How do we make sure na yung communication na kausap? How do we make sure na merong godly values na naipapasa? Na pag nagsara na yung mga anak natin sa kada kwarto nila, yes, nabilhan natin ng bahay, yes, nabigyan natin ng kwarto, pero nabigyan ba natin sila? Nabigyan natin sila ng privacy. But the question is, nabigyan at naturuan ba natin sila ng accountability? Pwede ba silang i-correct? Pwede ba silang makinig? Pwede ba silang matuto? At ito po yung verse na gagamitin natin ngayong araw na to. A good man, everybody say good man, leaves an inheritance to his children's children. Napaka-iksi po na talata. Isang mabuting tao, nag-iiwan ng pamana sa kanyang anak at sa mga magiging anak nila. Next generation. Amen? Basahin nga po natin uli. A good man, go. May mga lagnat po kami mula pa po ng Friday. So how do we build and live a godly legacy or inheritance? Sino ho dito ngayong umaga na to, excited ka po sa series ng Zion Christian Fellowship Baliwag? Say amen po. Number 1, a godly legacy starts with being a good person. Sabi ho dun sa verse, a good man. So the question po ngayong umaga na to is, do you consider yourself as a good person? Do you have that qualities para matawag na mabuting ama? Hindi lang poging ama, hindi lang joker na ama, no, kundi mabuting ama, mabuting tao, mabuting kapatid, mabuting anak. Legacy principle, before we leave an inheritance, we must become the inheritance. Bago tayo magplanong mag-iwan ng isang pamana, ang tanong, anong klaseng pamana ka na mamanahin ng iyong anak? Anong klaseng buhay? We must become the inheritance. Amen? You know, the word good here implies God-fearing, not just good-looking. Wala naman tayong problema doon sa mga good-looking, di ba? Sila Brother Russell, di ba? Walang kaso, talagang pogi talaga, di ba? Pero napakahalaga din po na God-fearing, maka-Diyos. Amen? Integrity in private, not charisma in public. Mahuhusay magsalita sa labas,
Pero pagdating sa loob ng bahay, sa mga private, no, medyo problemado yung integrity. There must be consistency in spiritual life, not show off of knowledge. Maraming alam, pero hindi consistent pagdating sa pagiging malapit kay Lord. Pang-apat, self-discipline, not a saintly aspiration. Mukhang santo, pero walang disiplina. And then of course, when we say good, progression, not perfection. That's why we need to build a disciple-making culture because discipleship is putting one's life back into order. It always begins with who we are, not with what we teach. Not with what we teach. No? Alam niyo po ba, narinig niyo na po ba yung kwento ko? Meron akong kilalang pastor. Nagtuturo po siya sa amin. Mga pastor din po kami. Sabi ko, ang galing nito magturo ah. Tagalog po yung turo niya. Pautal-utal, pero ang galing, talagang ramdam mo yung anointing. Pagkatapos po ng lecture, bigla po kami nag-usap na kanyang anak. Sabi niya, tatay ko po yan, hindi po yan nakapag-aral. Ako po nagtuturo sa kanya paano magsulat, paano magbasa. Sabi ko, tingnan mo nga naman, no, wala pala yan sa pag-aaral eh. Nasa anointing at sa buhay na ipinapamuhay kasama ang ating Panginoon. Amen. A shared life is best caught rather than taught. Ang isang buhay na nais nating ibahagi, mas madali nilang makita kaysa itinuturo lang natin. O anak, wag mong gawin yan. O anak, dapat ganito gawin mo ha. Ang tanong nila sa isip, ginagawa nyo rin po ba? Gagawin nyo po ba? Pagdating sa integrity, pagdating sa pagiging good, wala hong papantay kay Job. And I hope, masabi rin po ito ng Panginoon sa atin. Job chapter 1 verse 8, basahin natin to. Then the Lord said to Satan, aba, grabe no, kachat niya dito si Satan, no? Have you considered my servant Job? No one else on earth is like him, a man of perfect integrity who fears God and turns away from evil. You know, anong katangian ng Diyos? Loving, encouraging, faithful, mighty. Anong katangian ni Satan? Adversary, slanderer, accuser. Kaya ang Diyos mag-iingat po kung sino po ang ire-representan, sasabihin niya. Have you considered my son David? O kilala ko yan, adulterer yan eh. Pero grabe no, malalaman mo na nabuhay ka ng tama pag ang Diyos mismo ang nagsabi patungkol sa buhay mo. Sabi niya kay Satan, nakita mo na ba, nakilala mo na ba yung anak ko? Walang kagaya niya. Mabuti siya at takot siya sa akin at ayaw niya sa masama. I hope this verse can be said of us as well. Nasasabihin po ng Panginoon at proud po tayo, confident po tayo na nabubuhay po tayo. Na may banal na takot at ayaw natin sa kasamaan. Mamaya pagbaba po ninyo, magpupulasan tayo. Saan kayo kakain? Okay lang po yan kung saan kayo kakain. No? Pero pagbaba po ninyo, may makakasalubong kayo. At may magbabasa sa buhay ninyo. Sabi ni Billy Graham, we are the Bibles that the world is reading. We are the creeds that the world is needing. And we are the sermon that the world is heeding. Hindi pala si pastor. Ang buhay natin. Paano natin ipoproject, ipoportray at ipapakita. Kaya nga po may paalala sa Proverbs 22 verse 1. No? A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Huwag na lang po sa mata ng barkada mo at sa mata ng iba. No? Sa mata ng iyong anak, yung pagkakakilala niya sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa pagkakakilala ng iba. Amen? At sa pagkakakilala ng iyong pamilya. And I hope may maipamana po tayo. And by the way, tayo yung pamana na yon. Number 2, how do we build a godly legacy? A godly legacy shares more than material wealth. Ang sabi ho doon, leaves an inheritance. Now, para magbigyan po tayo ng pagkakaunawa at pagkakaintindi, no? Noong unang panahon, hindi ho ito, pahamanahan sila ng bank account na may laman na maraming pera. Usually, pag sinabing inheritance, ang tinutukoy po dito ay mga hayop, flocks, herds, no?
lupa, no. Pero because the book of Proverbs is a book of symbolism, the word inheritance here does not necessarily means material wealth. It talks about a name, a reputation, an integrity, a legacy. More than the physical wealth. Kaya ang pinakamatinding pamana, hindi pera. Pinakamatinding pamana, love, faith, values, respect, conviction. Pagmamahal nila sa Diyos, yung presensya mo na nakikita ka nila, nararamdaman ka. Alam niyo po, isa sa mga gustong-gusto ko po lagi yung paggabi mararamdaman ko, nahahawakan ko yung kamay ni Jethro at Chihaya. Si JL, hindi na nasa kabilang kwarto na. Gusto ko po yung biglang lumilipat po sila ng higaan at pupunta sa amin. Gusto ko po yung pag umuubo sila, madadampi, mahawakan mo yung kamay. At ang pinakaayaw ko yung pagpupunta kaming Palawan, El Nido, pupunta kaming Leyte o Mindanao, Davao. Tapos biglang magtatawagan at mag-uusap lang kami. Nakikita ko sila paano nila piniprepare na matulog pero wala ako. Many live to their family's money without morals, success without significance, brand without values, inheritance without identity, and riches without reputation. Ano po ang pamana natin? The scripture speaks of a good man. Everybody say good man. One who intentionally lives a godly inheritance that lasts for generation. One who is called not to raise a successful generation. Hindi natin nire-raise ang mga kabataang successful pero stress because of the pressure for education. Nagre-raise tayo ng mga anak na matatapat sa ating Panginoon. Kasi kahit gano'n sila katagumpay, kung ililihis po ang buhay nila sa karir nila, papalayo kay Lord, masisira ang buhay nila. So it starts with our priority. How do we think, parents? We are so enamored na malagay sila sa mga good schools and institutions. Pero pagdating sa church, parang okay lang sa atin, hindi sila makasamba. Okay lang sa atin, hindi sila makadalo. Pero gusto natin, hindi sila lumiliban sa eskwelahan. There's a problem with that, mga kapatid. A true and lasting legacy is not building and leaving a generational wealth. Sabi natin madalas, di ba? Nagtatrabaho kami para sa inyo. Ginagawa namin ito para sa inyo. Up until we start to realize, hindi iyon ang gusto nila. Hindi nila gusto yung ginagawa natin ng mga bagay para sa kanila. Ang gusto nila, tayo mismo. Bilang ama at mga ina at mga magulang para sa ating mga anak. Amen? Parang tahimik po ata. No. Palitan na lang natin yung series natin. But a generational faith of values and relational health. No? Hindi yung pagbinigyan natin ng pera na wala tayo, nag-away-away, nagbungguan, nagsuntukan. You know, I studied this series eh. Gusto ko sana ma-enjoy yung sabbatical leave. Hindi ko mawala yung church eh. Kaya this year, bigyan niyo po kami ng sabbatical leave na mahaba-haba po ha. Sabbatical leave, 3 araw. Many wealthy families falls apart because there's no values transferred. Ano lang po nilipat? Pera, saka asset. An inheritance without values is a liability, not a blessing. Hindi ko po sinasabing huwag kayong magtrabaho. Hindi ko sinasabing huwag niyo i-prepare yung pera. Pero at the expense of spirituality, huwag po. For me lang po, bilang pastor. Huwag. Kung kayo malalayo, wala nang word si Lord, wala nang nakakapagsalita sa inyo na prophet o na worker ng Panginoon, see to it, may nakakarinig pa rin. And who would forget this picture? Naalala ko si Ma'am Dayan yata nag-post nito. Ma'am Dayan, naalala mo, na-post mo to. Nung time na family series tayo, nag-aaway po si Binay siblings kung sino magiging mayor sa Makati. Alam niyo po ba kung saan sila nag-aaway? Sa church. Church po yan eh. Nag-aaway sila. Nagbabangayan. When you build a family, you will build a society. When you break a family, you will break a society.
Proverbs chapter 10 verse 22 says, "The blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it." Pag ang Diyos ang hiniling natin na magbigay ng tunay na kayamanan, ito po'y darating sa buhay natin at wala pong kapighatian na dala. Kung magtitiwala tayo sa Tagalog, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Sino ho dito ngayong umaga na to? Gusto mo mapagpala pa rin ang iyong pamilya, pero pagpapalang hindi nauuwi sa pag-aaway, pagkasira at bangayan. Say amen po. Palakpakan natin ang ating Diyos. No amount of success outside can compensate the failure inside the family. This is Steve Jobs. Kung kayo po ay Apple user, nung siya po ay nag-propose ng mga gadgets na gagawin ng Apple, sabi niya, only 4 or 5 lang ata. Yung iPhone, iPad, sabi nila, yan lang ibebenta natin, yan lang. At yan ay sapat na, at yan ay hahabulin talaga ng mga tao, and the rest is history. Pero the funny thing is, Steve Jobs, the man behind the iPad, did not let his own kids use one. Hindi niya pinayagan na ipagamit sa mga anak niya. Why? He believed that the tech or the gadget was too dangerous and addictive. Instead, he prioritized that his children will read books, play outward time, and family dinners with no screens allowed. The irony is the inventor of the iPad banned it at home. Mahirap, pero pipilitin po natin. Less screen time, less gadget, more discipline, more talking, more playtime sa family. Parang wala pong nag-amen na. Sabi ni C.S. Lewis, children are not distraction from more important work. They are the most important work. Hindi sila abala. That is why, sobra kaming hanga dun sa mga nanay na magre-resign para bantayan yung anak. Hindi po iyon kabiguan. Yung mga career woman na sasabihin, mamimili kami kung mag-work pa rin o ipapaalaga sila, pipiliin namin mag-alaga sa anak namin. Why? Because our children is the most important career in our life. That is building a godly legacy. Amen? The real legacy is not built on the office room, fields, stages, or even in front of microphones, but in our very dear homes. And the greatest impact we will ever make is the four walls of our home. At pag na-realize natin ito na mas maaga, mas magiging maganda ang legacy ang iiwanan natin para sa ating pamilya. Amen? Pangatlo at panghuli. A godly legacy makes sure that it's gonna be intentional and generational. Ano yung una? A godly legacy has a good name. Number 2, a godly legacy shares not just material wealth. Number 3, a godly legacy makes sure it's intentional and generational. Sabi dito, and leaves an inheritance to his children's children's. No? Ba't kaya binanggit yung children's children's? Pwede namang children's lang eh. Dinagdagan pa eh. The gospel and the good values, they are always one generation away from extinction if it is not intentionally passed on. And if it ends with you, it was never a legacy. Yung pagmamano po, pabayaan mo lang na wag magmano yung mga anak mo sa nakakatanda. Pagkalipas po ng isang buwan, di yan magmamano kahit kanino. Pabayaan mo yung sa bahay na hindi kayo nag-uusap. Pabayaan mo na walang respeto, hindi nagpapaalam. Saan ka galing? Pag uwi, wala lang oras na sasabihin. No? Pabayaan mo yung mga godly values na yan, yung pagdadabog, makakagawian po yan, and it will become a curse in our homes and even in our relationship. A disciple-making legacy always looks at least 2 generations ahead. Sabi nila, matatawag mo na raw na generational wealth kung pati yung kaapu-apuhan makikinabang.
Well, kung kinuha po sa flood control, hindi generational wealth yan. Pero kahit wala tayong flood control, sino ho dito naniniwala, mayaman tayo sa Diyos, mayaman tayo sa salita ng Panginoon, at mayaman tayo sa pangaral, sa pagmamahal, at sa pananampalataya natin na ang Diyos ay hindi magkukulang sa ating pamilya. Everybody say Amen! Palakpakan natin si Lord, no? Wow. Therefore, a godly legacy is planned, not accidental. A godly legacy is intentional, not incidental. Hinihingi lang ng pagkakataon. A godly legacy is generational, not temporal. No. Now, if you want to know if you are building a lasting legacy, think about your choices right now. And the choices that you're about to make or decide this year. Will it last to my children's children? Will it have an impact? Makaka-apekto ba sila pag binili ko ba yung gamit na to? Anong maapektuhan? Hindi lang yung budget ko, yung budget ng pamilya, kundi ng decision namin. Pag kinuha ko to, pag nagalit ako, nagwala ako, at nagsabi ako, ganito na, ayoko na sa inyo, how will it affect your life, in your family? You know, the reason why I say this, because our God, we are serving, we are believing a generational God. Our God is a God who made known Himself through generation. Ano po sabi niya madalas? I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, and I am the God of Jacob. For God to acknowledge those 3 generations says a lot. He is there when He is acknowledged. And when He is acknowledged in every generation, He manifests His power and His glory to that generation. Pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan pag siya'y kinikilala sa bawat henerasyon. Amen? 2 Timothy chapter 2 verse 2. And this is my prayer and request about isa po sa atin na mag-involve sa spirituality, magpakalalim kay Lord. Kayo po ang maging pastor at pastora sa inyong tahanan. 2 Timothy chapter 2 verse 2, sabay-sabay tayo. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach. Pag-uusapan natin yan next week. The 3-generational legacy. Pero ang tinutukoy kasi dito ni Pablo, si Timothy, yung narinig mo sa akin, pagkatiwala mo sa reliable people. At ang mga reliable people na yan, they will also pass it to the next generation to make sure na sila'y maniniwala sa ating Panginoon. Hindi mo maakay yung nanay mo, akayan mo kapatid mo para matiyak mo, hindi matatapos sa'yo ang godly generation. Amen? Hindi mo maakay yung asawa mo, ayakayin mo yung anak mo para matiyak mo, 2 na kayong nagpipray at naglilayhan sa pamilya ninyo. And no weapon can come into this family. Why? Because we're praying family. Naghahanap ka ng poging boyfriend at magandang girlfriend, hanapin mo kahit masakit sa mata pero masarap sa puso. Parang wala nag-amen ata. Alam niyo po yung boyfriend na masakit sa mata pero masarap sa puso, hindi ka pa iiyakin eh. Pipikit mo lang lagi yung mata mo. Pero mahal na mahal ka kasi mahal niya ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Sino ho dito meron kang masakit sa mata pero masarap sa puso? Parang ayaw niyo ata. Both, pwede naman both. The great use of life is to spend it for something that will outlast it. That's 3-generational. Generational. Hindi matatapos sa'yo. Parang kang pinasahan ng bola eh. Ikaw si RJ Abarrientos, di ba? Dribble. Nag-Milo everyday ka, di ba? No? Ang problema, di mo na ipasa. Natapos na yung oras. Talo. Binigyan ka ni Lord ng gospel. Binigyan ka ni Lord ng godly values. Dribble mo lang, di mo pinasa eh. Make sure maipasa mo sa next generation. Sabi mo nga sa katabi mo, pasa mo na yung bola. Pasa mo na, pagalawin mo na, di ba? Hindi yung baso, yung bola. Question. What spiritual values are you intentionally teaching and sharing? What will your children remember most? Yung pera mo o yung pananampalataya mo? Sino ho dito nasabihan ka na?
Mama ko walaging walang pera, pero malaki ang tiwala kay Lord. Ayan, nag-yes dito. Amen. Kahit walang pera, pero malakas sa ating Panginoon. Who are you discipling right now? Who is watching your faith up close? Pinag-usapan namin itong mga leaders kahapon At naiiyak po kami, and some of them are also teary-eyed. Why? Because as we shared, sabi ko, ginagawa na natin to dito sa church. Ang kailangan lang natin gawin natin itong massive, buong simbahan ang gagawa. Hindi lang mga leaders, bawat isa, bawat nanay, bawat tatay, bawat young people, bawat ate, bawat kuya, magtuturo ng salita ng Panginoon. And you know, kaya po natin gawin ito. Amen? The best inheritance you can leave to your family is the fear and the love for God. What you cannot pass on, you cannot pass on what you do not possess. And what we do not pass on deliberately will be lost inevitably. Yun po yung malungkot, di ba? Sa Joshua 24:15, mahal nila ang Panginoon. Pero bakit ganon? Pagdating sa Judges 2 verse, ano sabi dito? after that generation, nung namatay na, inaantay lang talaga nila mamatay si Joshua. Sana mawala na ang mga pray-pray na yan. Worship na yan. Yung kada linggo, masasamba kay Lord. Sana matapos na yan. Antayin lang natin matigok si Lola para wala na. Alam nyo, nung natigok si Joshua, another generation grew up na hindi nakilala ang Diyos. We are one generation away from extinction pag hindi natin nabantayan. And the Israelites did evil in the eyes of the Lord. As we sum up, spiritual ignorance grows where godly legacy is ignored. Nagiging mangmang ang mga tao, matalino naman dapat pero mangmang sa decision making, sa mga pagpili. Pangalawa, moral decay and compromise set in. Sin is celebrated instead of repented from. Mas pinapalakpakan ang kasalanan kaysa ang katuwiran. Pangatlo, future generations bear the burden of our neglect. Di po ba? Tama po ba yun? Magwaldas ka ng pera ngayon, mag-scatter ka, magsugal ka. Sino magsasuffer? Pamilya mo. Amen? Kaya tipid na tipid tayo ngayon, di ba? Gumulong lang yung piso, hinahanap na kagad natin Dati pag gumulong yung piso, yahan mo na, sa kanila na yan Mahalaga. Why? Kasi po mataas ang mga bilihin ngayon. Amen ba? Number 4, God holds us accountable for what we pass on. We are custodians of the gospel and the next generation. Sabi mo nga sa katabi mo, you are a custodian. Ikaw ay yung katiwala sa susunod na henerasyon. Yung mga magulang importante. Taas nga po kami mga magulang dito. Importante din yung mga ate at kuya. At ang mga ate kuya, the problem po in counseling, the ate kuya becomes a parentified parent-children. Alam yung sabihin ng parentified? Bata pa lang sila, inaako na nila yung responsibilidad na dapat ginagampanan ng magulang. That is dysfunction. We need to be careful paano tayo nagdidesisyon. The dyad, papunta po sa triad. Tinitingnan natin, Tingnan niyo po ito, the generational trauma. Any trauma in your life can affect future generation, abandonment, incarceration, violence, war, natural disasters, harassment, abuses in the family. So paano natin gagawin? Galing tayo sa mga trauma na yan. Galing tayo sa mga abuses. If you didn't come from a godly family, make sure that a godly family comes from you and the generational curse. Hindi naging mabuti yung lola mo sa asawa niya, hindi naging mabuti yung nanay mo. Sorry for saying that, Maging mabuti kang ina at ama para sa mga anak mo. Be that godly family you never had. Start building a godly legacy. It's up to you to break generational patterns. If in your family may nagsabing you are useless, it can be passed on. You're such a disappointment. Pero sa bahagi natin ngayon, yung generation po na nagmamahal sa ating Panginoon, it will end in our generation. Tama na, tapos na. Bagong henerasyon ng makadiyos na sasamba sa ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord, Amen? Amen? Gusto ko pong tapusin po ito sa isang picture. The story of two men. The first picture is the picture of Max Jukes. Hindi yan, bro.
Si Max Jokes ba yan? The picture of Max Jokes, the story of two men you need to know. And then the other picture is the story of Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, kung ititrace nyo po yung Methodist churches na napakarami ngayon, sa kanya po nagmula yan. Sa kanila. No? Jonathan Edwards is ginamit ni Lord na nag-cause ng revival sa Europe. Pag nag-preach po siya, grabe. Alam niyo po ba yung message niya? Matapang, masakit, pero talagang tagos sa buto. Si Max Jukes, nabuhay po siya sa krimen. Si Jonathan Edwards, nabuhay po siya na godly. Tingnan niyo po yung legacy nila. Sa family tree po ni Jonathan Edwards, mula sa kanilang pamilya, lumabas ang 13 college president, 65 college professor, 75 military officers, 80 public servants, 60 book authors, 60 doctors, 30 judges, 100 pastors, 100 lawyers, 3 US senator at isang vice president sa US. Wow! What a godly legacy, no? Pero kay Max Jukes, 310 namatay na pulubi, 150 namatay na kriminal, 7 na mamamatay tao, 100 lasinggero, at 190 prostitutes. No? Trinigs ko po, no? Surely this did not happen by accident. No? You know, gusto niyo po malaman kung ano nangyari? It starts with the diet. Ang magulang ni Max Jukes, yung nanay niya, tinawag po the mother of all criminals. Nanay din po pala nagpasimuno hanggang pinasa lang. Pero pagdating kay Jonathan Edwards, ang kanyang nanay na si Susanna Wesley, alam niyo po ba kung ilang anak po at ilang magkakapatid sila Jonathan Edwards? Sila Jonathan Edwards po ay 25 na magkakapatid. Pero 10 lang po ang buhay. Sa kabila po na napakarami nila at mahirap lang sila, si Susanna Wesley po ang naging primary teacher at counselor po sa kanilang mga anak. Isa-isa po niyang kinakausap. At isa-isa silang sinusuotan ng medyas, sapatos at dinadala po sa simbahan. Yung tatay naman po niya, doon niya namana ang faith niya kay Lord. Kaya nung namatay na yung tatay niya, doon sa lapida niya at sa libingan niya at nicho, nung pinagbabawal siya magpastor at magpreach, ginamit po niya itong pulpito at doon siya nangaral kung saan maraming naligtas na mga tao. When we talk about legacy, this is building a godly legacy. So I encourage you as your pastor, build a spiritual legacy. But don't just build it, live it, teach it, pass it. Do it now. Be a legacy builders. Huwag mo nang isipin yung mga nangyari sa nakaraan. Tama na yon. Huwag mo nang balikan yon. Isipin mo yung anak mo ngayon. Isipin mo yung pamilya mo ngayon. Isipin mo yung kinabukasan mo yon. Comfort never built legacy. Commitment did. Iwasang maglaro, magpakasasa, magsimulang maging disiplinado. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, I listened to you, sabi ni Lord, at the right time. I help you on the day of your salvation. Now, look, now is the right time. Everybody say, now is the right time. Ngayon ang araw ng pagbabago. Ngayon ang araw ng pagtatalaga. Ngayon ang araw ng pagsasabing, yes, Lord, I will build a godly legacy for my family. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Palakpakan natin ang ating Diyos. Let's give Him a big clap offering. Come on. Ngayong umaga na to, bago natin i-take ang ating mga communion, babalik tayo sa ating work. I don't know kung paano mo tinanggap ang mensaheng ito. Maybe mabigat, maybe may pinagdadaanan ka, but that's okay. Ang maganda lang ay you're here, nandito ka, narinig mo. I'm just saying, think about it, mga kapatid. Start building a godly legacy. It's never too late. Hindi huli ang magpasimula uli ng bago. Bagong prinsipyo, bagong pananampalataya, at bagong pundasyon para sa iyong pamilya.
Pwede po ba nating ipikit ang ating mga mata? Imagine your impact. Kagaya po ni John Wesley, imagine mo yung family tree kung sino yung mga lalabas. And you know, God is a generational God. He makes known Himself and He manifests His power and glory sa bawat henerasyon na siya'y kinikilala. Ngayon, sa iyong generation, tumawag ka sa pangalan ni Lord. Sabi mo, Lord, the trauma will stop in my life. Hindi ko ito ipapasa sa aking anak. The abuse will stop in my life. Hindi ko ito ipapamana sa aking pamilya. From this day on, Lord, help me to build a lasting, godly legacy. Pwede po bang itaas po natin ang ating mga kamay habang nakayuko po tayo? If your heart is saying and shouting, Lord, I need a change this new year. I need a new heart. I need a new life, Lord, this year. Could you just please raise your hand and sabihin mo, ako bilang ama ng tahanan, ako bilang ina ng tahanan, ako bilang panganay ng tahanan, tutulong, sasali ako sa pagbibuild ng lasting legacy sa aming bahay. Habang itinataas po natin ating mga kamay, let me pray for you. Panginoon, the dyad, the couple in the family, I'm praying, Lord, that you would bless them. I pray na ma-discover po nila yung kanilang God-given purpose. Na hindi sila nag-asawa para lang magsama. Pinili niyo po sila para sa isa't isa, para gampanan ang isang purpose at layunin para sa bubuuhin nilang pamilya. And Lord, kung meron po ditong single parent, salamat Lord dahil kayo ang ama ng mga walang ama, Panginoon. Kayo ang ina ng mga walang ina. Kayo ang Diyos na umaagapay at nagiging katuwang sa mga nag-iisa sa buhay. Lord, help them, Lord, na maramdaman nilang hindi sila nag-iisa at kasama nila ang Diyos sa mithiin na bumuo ng isang makadiyos na pamilya. And Lord, we are praying, Lord, sa mga panganay. Heal them, Lord, sa mga trauma na kanilang nararanasan. Sa pressures for being parentified. Maagang edad pa lang, Lord, namulat sila sa responsibilidad. Ang dami nilang pinasan. Ang dami po nilang binuhat. And they weren't able, Lord, to take care of that inner child na naghahanap ng kalinga, ng pagmamahal, ng yakap, Panginoon. Yakapin niyo po sila ngayon, Lord, in the mighty name of Jesus. At pinagpipray ko po yung mga nakataas ang kamay ngayon, Lord. Kasihan niyo po ng anointing ang kanilang buhay na maaalala nila may pinasa pala sa kanila, Lord. Meron palang pinagkatiwala sa kanila na kailangan nilang ipasa din, Panginoon, sa next generation. Make them, Lord, as the sole and primary counselor, pastors, and teachers to their children's children, to their family, to their husband. Make them, Lord, a godly model. Kahit imperfect kami, Panginoon, thank you because you have called us good. Not because we are good, but you have a good God. In your blood, at the cross of Calvary, we have been justified, we have been cleansed, forgiven, we are loved, we are valued. We are more than a conqueror, and we can do all things through Christ who gives us strength. And Lord, give us the wisdom to make a decision, godly decision this year. Hindi kami gagawa muna ng desisyon hanggang di kami nananalangin, nag-aayuno. We want your guidance, we want your blessing, oh Lord, sa taong ito. And Lord, sa mensaheng ito ngayong umaga na to, naway mapag-usapan to, mapagbulay-bulayan hanggang sa pag-uwi mamaya. At salamat, Panginoon, kasama po namin kayo na magpapalakas at magtuturo ng godly legacy. Lord, thank you. Disciple us. Set our life back into order kasi ang daming disorder, Lord. Ayusin niyo po ang aming buhay, ang aming puso, ang aming pananaw, ang aming prinsipyo, ang aming mga maling paniniwala. Our self-entitlement, Lord. Build us. Make us, oh God. And once again, Lord, we will build our life on the sure and strong foundation, and that is your word. You, Jesus. Kayo po ang aming strong foundation. Sa inyo kami magsisimula ngayong taon na to. At ang alam namin, Lord, pag nagsisimula sa inyo, maganda ang katapusan, maganda ang dulo, Lord.
Because when we begin and starts with God, our ending will be great, will be awesome. This is our prayer. In the mighty name of Jesus, and all the people of God say aloud, Amen at Amen. Palakpakan natin Panginoon. And I